Si Katie Piper ay pinanganak noong October 12, 1983 sa Andover, Hampshire, England sa kanyang mga magulang na sina Diane at David. Siya ay may kuya na si Paul at nakababatang kapatid na babae na si Susie. Siya lumaki sa napaka-supportive at mapagmahal na pamilya. Napakamasayahin at napaka-aktibong bata ni Katie. Siya nag-aral sa Haraway School pero konti lang ang kanyang mga kaibigan. Dahil siya ay maraming insecurities tungkol sa kanyang hitsura. Ang totoong best friend ni Katie ay ang kanyang ina na si Diane na may malaking impluwensya sa kanyang buhay. Mahilig sa fashion at beauty si Katie at pangarap niya na magtrabaho sa industriya na may kinalaman sa media at fashion. Pagka-graduate niya ng high school ay nag-training kaagad siya bilang beautician. Lumipat siya sa London para maging modelo at lumabas sa TV. Sa edad na 20s, naging part-time waitress si Katie habang sinusubukan na pasukin ang media industry. Nag-umpisa na rin siya makita sa mga music videos at nagkaroon na rin siya ng mga promotional modeling work. Naging ring card girl na rin siya sa mga martial art matches at naging runner-up din siya ng Miss Winchester Beauty Pageant noong 2006. Sa mga oras na yon ay lumipat si Katie sa isang flat sa Golders Green sa north ng London kasama ang mga kaibigan. Si Katie ay bata pa, maganda at malapit na niyang makamit ang kanyang mga pangarap sa buhay. Dahil sa angking ganda, marami ding lalaki na nagkakagusto sa kanya. Isa na nga doon ang 31-year-old na si Daniel Lynch. Nakilala niya si Daniel noong 2008 nung 23 years old pa lamang siya. Sa oras na sila ay nagkakilala, kakalipat pa lamang ni Katie mula sa suburb papunta sa syudad ng London. Inilalarawan ni Katie si Daniel na charming, mapagmahal at maalaga. Pero habang tumatagal ang kanilang relasyon ay naging controlling at mapanakit na ito. Si Daniel o Danny ay mahilig sa martial arts at addict sa steroids. Siya ay nakatira sa Shepherd's Bush, West London. Bago pa sila nagkakilala ni Katie ay nakafollow na si Danny sa social media ng dalaga. Kaya naman napapanood niya ang pagsikat ni Katie at gusto niya na maging malapit sa dalaga. Nag-message siya kay Katie at doon na nag-umpisa ang kanilang pagkamabutihan. Hanggang sa nagdesisyon sila na magkita ng personal noong February 2008. Noong sila ay nagkita, kaagad na na-attract si Katie kay Danny. Pero nung naging sila na ay paunti-unti nang napansin ni Katie na nagiging controlling, possessive at nilalayo siya ni Danny sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Madalas din siyang maliitin ni Danny at minamanipula ang kanyang emosyon. Isang araw ay ipinagtapat ni Katie sa isang kaibigan ang ugali ni Danny. Pero hindi niya alam paano makalabas sa toxic na relasyon nila ni Danny. Katunayan 2 linggo pa lang simula nung naging sila nung lumabas na ang ganong pag-uugali ni Danny. Kaya napag-isip-isip ni Katie na hindi si Danny ang tipo ng lalaki na gusto niyang makasama ng matagal o habang buhay. Noong March 28, 2008, lumabas si Katie at Danny para mag-date. At doon niya nadiskubre kung gaano kadelikadong tao si Danny. Katunayan bago noon ay nakikipaghiwalay na si Katie kay Danny. Pero nakiusap sa kanya si Danny na mag-usap sila, mag-date at ayusin ang kanilang relasyon. Pumayag si Katie at sumama kay Danny. Pagkatapos nilang mag-dinner ay tumungo sila sa isang hotel. Pagpasok nila ng kwarto ay nag-iba bigla ang mood ni Danny. Naging possessive at violente ito. At pinipilit niya si Katie na ituloy ang kanilang relasyon. Kahit nang gusto na ni Katie at desidido na siya na makipaghiwalay. Nagsimula na din si Danny na murahin si Katie. Naging agresibo at pinagbabantaan na niya ang dalaga. Minamanipula niya ang emosyon ni Katie dahil hindi niya matanggap na matatapos na ang kanilang relasyon. Simula nang pumasok sila sa kwarto ng hotel, hindi na tinigilan ni Danny si Katie. Wala nang tigil si Danny sa pananakit kay Katie at katunayang tumagal yon ng 8 oras. Hindi lamang niya sinaktan si Katie kundi ginahasa din niya ito ng paulit-ulit. Binantaan pa ni Danny si Katie na susugatan niya ito sa mukha gamit ang razor at bibitayin pa niya ito. Sa 8 oras na yon, ilang beses din umiyak si Danny at ilang beses na humingi ng pasensya kay Katie. Pero kabaliktaran naman yon sa mga ginagawa niya kay Katie. Pero nakaligtas si Katie sa pag-atake sa kanya ni Danny dahil siya matalino at ayaw niyang mamatay at iniisip niya ang kanyang pamilya. Kaya naman sinabi ni Katie kay Danny na, "Okay, walang may makakaalam sa ginawa mo sa akin. Pinapatawad na kita at magsama na tayo." Sinabi niya kay Danny na kailangan na niyang umuwi at ang nangyari ay mananatiling sa kanila lamang. Pagkatapos ng kanyang ginawa, lumabas sila sa hotel. Pagka-uwi ni Katie ay hindi na siya lumabas sa kanyang flat ng 1 linggo. Walang tigil sa pagtawag at pag-text si Danny sa kanya dahil gusto niya na makita ulit si Katie. Kalaunan ay naisip ni Katie na pumunta sa Royal Free Hospital para magpagamot ng kanyang mga sugat. Pero hindi niya sinabi sa mga doktor ang totoong nangyari.
Nagpatuloy sa pagtawag at text si Danny kay Katie ng ilang beses at humihingi ito ng pasensya. Nagmamakaawa din siya kay Katie na basahin ang kanyang mga messages sa Facebook. Natatakot si Katie na kung hindi niya papansinin si Danny ay sasaktan ulit siya ng lalaki. Kaya nagdesisyon siya na basahin ang mga messages ni Danny. Pero ang problema, walang access sa internet si Katie sa kanyang flat. Kailangan pa niya maglakad papunta sa isang internet cafe para lamang makapag-login sa kanyang Facebook at mabasa ang messages ni Danny. Pero habang papunta siya sa internet cafe, tawag din ang tawag si Danny sa kanya para tanungin kung nasaan siya, ano ang kanyang suot at ilang minuto pa siya bago makarating sa cafe. Habang papunta si Katie sa cafe ay kausap din niya si Danny. Nabigla na lamang may lumapit sa kanya na lalaki na nakasuot ng gray na jacket na may dalang coffee cup. Ang buong akala ni Katie ay humihingi ng pera ang lalaki. Dumukot ng pera si Katie mula sa kanyang bag. Nabigla na lamang mas lumapit pang lalaki sa kanya at isinabog sa kanyang mukha ang laman ng cup na hawak nito. Napatakbo palayo si Katie pero ramdam niya kaagad na sobrang init at sakit ng kanyang mukha at nagsimula na ring mag-blurred ang kanyang paningin. Nakarinig din siya ng sobrang ingay sa kanyang tenga at ramdam niya na parang paunti-unting natutunaw din ang kanyang tenga. Hanggang sa napagtanto niya ng ingay na yon ay mula pala sa napakalakas niya na sigaw dahil sa napakatinding sakit na kanyang nararamdaman. Ang lalaki na nagsaboy sa kanyang mukha ay si Stefan Sylvester at ang laman pala ng coffee cup ay sulfuric acid. Si Stefan ay kasabwat ni Danny. Plinano ni Danny ang lahat. Katunayan ay narinig lahat ni Danny ang sigaw at pagdurusa ni Katie. Dahil yun talaga ang gusto niya, ang marinig na nasasaktan si Katie at gusto niya na sirain ang mukha nito. Nagtanim ng sama ng loob at matinding galit si Danny dahil sa pakikipaghiwalay sa kanya ni Katie. Kaya humingi siya ng tulong kay Stefan para maisakatuparan niya ang kanyang plano. Sobrang na-obsess si Danny kay Katie at hindi niya kayang tanggapin na ayaw na sa kanya ng nobya. Pagkatapos na pagsaboy, nagawa pa ni Katie na makatakbo at makapasok sa isang cafe para hugasan ang kanyang mukha. Doon na tumawag ng ambulance ang staff ng cafe. Siya ay dinala sa Chelsea and Westminster Hospital sa London. Katunayan ayon sa balita, halos walang tao ang gustong tumulong kay Katie at isang oras pa bago dumating ang ambulance. Hindi rin kaagad nagsagawa ng first aid ang emergency team hanggat hindi dumating ang mga pulis. Dahil natatakot sila na baka nasa palibot lang ang umatake kay Katie at masabuyan din sila ng asido. Ginamot si Katie ng mga doktor at tinawagan ang kanyang mga magulang sa nangyari sa kanya. Inalagay si Katie sa induced coma para ma-stabilize ang kanyang kondisyon at para mabawasan ang sakit. Pagdating ng mga magulang ni Katie, siya ay nasa ICU. Namamaga ang buong mukha ni Katie at sunog. Halos hindi na siya makilala ng kanyang mga magulang. Halos hindi na rin niya maidilat ang kanyang mga mata. Ang kanyang pagkain ay pinapadaan lang din sa tubo dahil pati ang kanyang bibig ay namamaga. Sinunog ng acid ang lahat ng layer ng balat ni Katie. Siya ay tumamo ng 4th degree burns at nabulag ang isa niyang mata. Katunayan ay nakalunok pa si Katie ng asido kaya ang kanyang tiyan at esophagus ay na-damage din. Napakalala na nangyari kay Katie at siya ay nakoma ng 12 araw. Kahit ang mga doktor na gumamot sa kanya ay hindi din alam kung makakasurvive pa ba si Katie. Noong nagising na siya mula sa coma ay nakikipag-usap siya sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagsulat. Halos hindi matanggap ni Katie ang nangyari sa kanya. Katunayan ay gusto na lamang niyang mamatay, lalo na nung nakita niya ang kanyang mukha sa salamin. Kahit siya hindi na niya makilala ang kanyang sarili. Para daw siyang naglalakad na bangkay dahil sa kanyang hitsura. Takot na takot siya makita ang kanyang sarili sa salamin. Nasira ang pangarap ni Katie na maging modelo at magkaroon ng sarili niyang pamilya at mga anak. Kaya para sa kanya ano pang silbi ng kanyang buhay. Hindi rin niya ma-imagine kung anong iisipin at reaksyon ng mga taong makakakita sa kanya. Ang paggamot kay Katie ay pinangungunahan din ng plastic surgeon na si Muhammad Ali Jawad, na isa sa pinakamagaling na doktor sa UK. Ganap na inalis ang balat sa mukha ni Katie at pinalitan ng skin substitute na tinatawag na Metrodome para mabuong foundations para sa skin graft. Katunayan ng procedure na ito ay ang unang pagkakataon na ginawa sa isang operation lamang. Kinakailangan ni Katie na magsuot ng plastic pressure mask ng 22 hours kada araw. Tumutulong yun para mag-flat ang mga peklat at para mapanatiling moist din ang balat. Napakahaba ng healing process ni Katie at hindi basta-basta ang kanyang mga pinagdaanan. Hindi lamang sa physical kundi pati sa emotional. Sa loob ng 9 na taon ay dumaan sa 250 na surgeries si Katie.
Ginawa ang lahat ng procedures na yon para makangiti si Katie ng maayos, makapikit ang kanyang mga mata, makagalaw ang kanyang mukha at para mapagbuti ang nasira niyang mata. Nasunog din ang kanyang mga kamay kaya dumaan din siya sa maraming operasyon para maigalaw ito ng mabuti. Bumalik si Katie sa bahay ng kanyang mga magulang. Dumana siya ng depresyon at PTSD. Pero napakaswerte niya dahil meron siyang malakas na support system ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Humingi rin ng tulong si Katie mula sa mga therapist at counselors para lamang mamanage niya ang pinagdaan ng trauma at mga emosyon. Habang nakikipaglaban si Katie sa kanyang bagong buhay, inaresto naman pareho sina Danny at Stefan. Mabuti na lamang at nakuha na ng CCTV ang lahat ng nangyari. Si Stefan ay napatunayang guilty sa kasong conspiracy to cause grievous bodily harm with intent. At noong 2009, siya ay sinentensyahan ng 12 years na pagkakakulong. Pero kinakailangan lamang niya na manilbihan ng minimum na 12 years bago siya maging eligible ng parole. At taong 2018, siya ay pinalaya sa kulungan matapos lamang ang 8 taon na pagkakakulong. Si Danny naman ay nahatulan dahil sa kasong rape at conspiracy to cause grievous bodily harm with intent at soliciting to commit murder. At siya ay sinentensya ng life imprisonment na may minimum na 16 years bago siya maging eligible ng parole. Kalaunan ay itinatag ni Katie ang kanyang The Katie Piper Foundation na tumutulong sa mga taong dumadanas din ng matinding sunog sa kanilang mga balat. Tumutulong din ito sa pagbigay ng pondo sa pag-research para sa panibago at mas advanced na treatments para sa mga biktima. Taong 2015, ikinasal si Katie kay Richard James Sutton at ngayon ay meron na silang 2 anak na puro babae na sina Belle at Penelope.